Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay October 13, 2025. Kilala nyo ba siya? Siya po si Congressman Meow Meow. At grabe in fairness, hindi po nilangaw yung rally nito pong si Congressman Meow, diyan po sa Forbes Park, no? Sa gate ng Forbes Park kagabi. Ang katotohanan kasi mga tol, wala naman langaw sa gabi. Kung meron man mangilan-ngilan lamang. Kaya hindi po nilangaw, literal na hindi po nilangaw ito pong rally ni Congressman Miao. Pero sa pakiwari ko mga tol, talagang nilamok ito. Nilamok talaga ito. Ngayon, bakit ba nagkaroon ng rally kagabi? At ang panawagan ni Congressman Miao ay Marcos resign. Dito kasi lahat nagugat yan sa kanyang ginawang video. Wow. It is now time to fight back against Wow. For too long have our cries for justice fallen on deaf ears. September 21 was only the beginning, though from what I have observed, unfortunately, the mass protests in September did not affect the Marcos administration because they are far too detached to understand the severity of their crimes. And so, tomorrow, October 12, 2025, we will be protesting on the front doors of the greedy and corrupt. We will deliver the people's... Yan, di ba? October 12, yesterday. At sa una kasi, puro online ng posting nitong si Kiko Barsaga aka Congressman Miao. Sabi nga dito sa balita, hindi niya na dinala sa online lamang. Kung hindi, ano kaya to? Pusang gala? Pusang gala, nahirapan pa rin ako magsalita. Gusto ko tumawa ng tumawa Nauubo pa rin ako Papakinggan po ninyo ito mga tol. Hindi na via online ng pag-atake ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga laban kay PBBM. Ngayong araw, isang anti-Marcos rally sa kanyang pangunguna ang ikakasaumano sa Forbes Park sa Makati. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Just Ignacio. Alas 5 pa lang nitong linggo ng umaga, meron ang nakadeploy ng mga pulis ng Southern Police District sa Executive Village na Forbes Park. Mas marami pa yung mga pulis kaysa dito sa mga lamok nila Meow Ayon kay SPD District Director Randy Arceo, parte raw ito ng paghahanda sa ikinasan kilos protesta sa parehong araw, alas 10 ng gabi. Actually, ang buong personnel natin na deploy ay nasa 615 po. No, iba't ibang lugar po yan. At meron pa tayong naka-reserve sa headquarters ng mga dalawanda. 600 plus ang actual deployment, tapos reserve force 200 lang. Gaano ba karami itong dala-dala ni Congressman Miao? Pakinggan po natin ang balita. Ito. Inabot na madaling araw ang kilos protesta kontra katugalian sa labas ng isang executive village. Inabot na madaling araw, grabe naman Grabe yung pagiging patriotic ng mga tao na ito. Saan? Ang tanong. Sa bansa ba talaga o para sa mga Duterte? Kasi Marcos resign. Tapos gusto nilang ipalit si Sara Duterte. Saksakan ng corrupt yung pusit na yan. Ang daming mga allegation sa kanya, no? Kung sinagot niya lang sana sa paglilitis na yung impeachment complaint laban sa kanya at hindi niya tinetechnical ito, kahit paano nalinaw na sana yung confidential fund issue sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, pagka walang kasalanan si Sara Duterte, susuportahan ko siya Pero 101% malabong mangyari yon. Kasi bakit? Bahagi ng impeachment complaint, yung grave threat na ginawa niya sa ating Pangulo, sa ating First Lady at sa dating Speaker. Yun talaga, hindi mo may kakaila yun. Gusto niyo ba ulitin ko ulit? Pakita ko sa inyo, Sara threatens PBBM, Ito tayo, Pakita ko lang ulit sa inyo. Huwag kang mag-alala sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Umales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Kaya malabong suportahan ko yan. Kasi kahit sabihin natin wala siyang ginawang paglustay sa confidential funds, lumabag siya sa batas sa paniniwala ko dito Pero hindi ako naniniwalang walang ginawang paglustay ito sa confidential funds. No? Kaya nga ang bansag dito ng karamihan ngayon, tambalustay Tapos yan ang gusto nyong ipalit? Nang teteng naman na yan. Sisigaw kayo ng Marcos resign? Ipapalit nyo? Si Pangulong Bongbong Marcos, sa totoo lang, wala silang maibatong korupsyon Kay PBBM mismo, wala.
And very proud talaga ako dyan kay Pangulong Bongbong Marcos. Oh, hindi perpekto ang gobyerno niya. Ang daming mga kurap sa ilalim ng kanyang gobyerno. Pero ang maganda dyan, hindi yan papalagpasin ng ating Pangulo. Sabi nga ng ating Pangulo, di ba? Kapag lumagpas sa kanyang pamamahala ang mga ganitong gawain ng hindi napaparusahan, wala na siyang pinagkaiba sa mga nagdaang leader ng bansa. No? Kaya tingin ko, yan ang magiging lasting legacy ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi kurap, pero nagpapanagot sa mga kurap. Pakinggan natin patuloy ang balita. Sa Makati, may unang balita live si Ingrid Gomez. AJ, Igan, magdamagan nga ang protestang isinagawa rito sa harap ng Arnaiz Gate sa Dasmariñas Village, Makati City. Sa ilang punto ng protesta, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga pulis at rallyista. Hanggang kailan kayo magbibingi-bingihan? Hanggang kailan kayo magbulag-bulagan sa nangyayaring panakawat? Humarap pa kaya sa salamin, tapos pakinggan mo yung sinasabi mo. Okay lang sana kung ina-address mo in general ang problema, sinusulong nyo posisyon itong si Sara Duterte. Baka maniwala pa ako sa nagsasalita na ito kung yung sinasabi niya pangkalahatan. Idamay mo na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero dapat idamay mo rin si Sara Duterte, baka maniwala pa ako sa'yo. Pero yung ganitong pagsasabi mo na may pasigaw-sigaw ka pa ng ganyan, retorika lang yan. Hindi nyo na mabubola mga tao ngayon. Tingnan nyo, iilan nga lang kayo dyan, nilamok pa kayo. Sa ating bansa! Yan ang paulit-ulit na sigaw ng mga grupong magdamagang nagprotesta laban sa Administrasyong Marcos at sa umano'y korupsyon sa gobyerno. Panawagan nila, ibalik ang mga ninakaw na pera ng taong bayan. Ang mga kasama sa rally, Di ba kung nananawagan kayo ng panawagan na yan, panawagan pa ng pagbabalik ng pera ng taong bayan, dapat sinisigaw nyo rin dyan. Ibalik mo sa Sara Duterte ang milyones na nilustay ng iyong opisina. Hindi. Sinisingle out nyo yung para sa inyo, demonyo na si Saldico at Congressman Martin Romualdez Tapos dinadamay nyo pa si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos para kayo naka-blindfold dito sa ginagawa naman, di umano, ni Sara Duterte. Walang hirap ninyong paniwalaan pag ganyan. unang nagmarcha mula Maynila patungong Makati City. Grabe, Kabilang si Cavite. Grabe, nilamok mga tol. Tingnan nyo naman ang bilang. Tapos napakasinungaling talaga ng mga DD shits. Pinapakalat nila yung mga video, nire-re-upload nila ngayon, pero yung mga video nanggaling sa mga rally noong September 21, yung mga rallying mapayapa. Tapos kinuha nila, kinapsyonan nila ng October 12, tapos Marcos resign. Ang kakapal ng mga pagmumuka, pinagloloko mga sarili nila. 4th District Representative Kiko Barzaga. Araw-araw daw nilang gagawin ang protesta sa harap ng mga pinakamayayamang subdivision kung saan nakatira umano ang mga congressman. Ngayon, sila naman yung makakaramdam ng feeling na yung kalaban nila, yung mga naghahanap ng hustisya ay nasa labas na ng mga gates nila. Panawagan niya sa Pangulo. Ginagawang tanga nito yung mga followers niya Pero ayoko namang pagsalitaan itong si Congressman Barzaga kasi I know he has mental issue at gamitin na lamang natin yung post ni Professor Antonio Contreras. Di na nga dapat 'to binibigyan ng pansin si Kiko Barzaga. Kaso lang wala tayong magawa, laman ng balita. Pero may punto dito si Prof. Contreras. He is crazy. So what do you call a media that turns him into a newsworthy item? Bagamat wala siyang pinangalanan dito, pero alam natin na ang tinutukoy dito nitong si Professor Contreras ay si Congressman Miao, di ba? Kung hindi lang pinapansin ito ng mainstream media, hindi lang ito laman ng balita, hindi natin content ngayon to mga tol. Kasi naaawa ako sa mga person with disabilities. Meron kasi akong anak na PWD. Kaya kahit ganito ito si Congressman Miao, hanggang miyaw-miyaw lang ang pang-aasar ko sa kanya. Nothing more, nothing less. Kasi pagka binira ko siya doon sa kanyang issues, masyadong personal yon at maraming masasaktan na ibang mga magulang na merong ganyang issue din sa kanilang mga anak. Anyway, tuloy tayo sa pakikinig dito sa balita. We believed in you, all of us did actually. We all thought you would make things better, but actually, kung papakinggan nyo siya, para talagang normal. Magaling nga sa pagsasalita itong si Congressman Miao Yung kanyang fluency sa English talagang nandoon. Tapos yung diction, di ba? Yung mga choice of words, yung pronunciation niya maayos.
Ang problema kasi talaga, yung overall ng representasyon niya ng kanyang mga sinasabi at ginagawa. And siguro sa mga psychologist, alam kung ano yung personality na meron itong si Kiko Barzaga. Ayoko na lang manggaling sa akin dahil baka makasama pa. Hayaan na lang natin yung mga talagang eksperto ang magbigay ng komento kung ano bang behavior ang ipinapakita nitong si Congressman Barzaga. Things are not better. Sobrang dami nang nawala ng tiwala sa kanya, and I think it's time for him to resign. Kayo magising sa katotohanan. Walang nakasaad sa konstitusyon natin na kampihan ninyo ang mga politikong magnanakaw. Eh bakit kumakampi ka sa mga Duterte? Mag-aalas 12 ng hating gabi, dumating ang dagdag na mga pulis. Pasado alas 12:30 kanina, bumuhos ang ulan. Pati ang panahon, hindi nakikaayon sa inyo. Nakakalungkot nga lang mga tol, kaliwat kanan ng lindol sa bansa na instead na ibinubuhos ng ating mga kababayan, yung simpatya, atensyon, tulong, possibly kung meron kayong kakayahan sa ating mga apektadong kababayang Pilipino. Yet, eto sila, galing doon sa, ito ay sinasabi lang I do not know the exact truth dito, no? Kasi maraming mga nagsasabi na ito daw mga grupo na ito, karamihan din daw dito nang galing sa ibang lugar, partikular sa Mindanao. Pumunta sa Manila para lamang ipakita yung kanilang disappointment sa kasalukuyang gobyerno. Wala namang problema doon. Bahagi nga iyan ng karapatan natin sa pagpapahayag. At nung una nga, kasi bilang dating pulis, naranasan ko yung mga ganitong nakikita ninyo sa screen. No? Yung maging Crisis Disturbance Management Contingent or yung CDM Contingent kung tawagin. Wala kang baril, hawak mo lang shield, tapos mga protective gear, and then yung mga lawless or mga violent na individual na nagpo-protesta, makakaharap nyo. In short mga tol, dahil sa yun yung trabaho ko before, naging trabaho ko before, disappointed ako sa mga nagrarally. No? Sabi ko kasi sa sarili ko, biruin ninyo, kung ako place, designate sa isang lugar, halimbawa sa isang intersection, sa isang street, nagpapatrol, makakapag-prevent pa ako ng krimen. Tapos nandito kami, nakatambay, nag-aabang sa kanila, kung manggugulo o hindi, magpapanatili pa rin ang peace and order. Nasasayang para sa akin yung resources ng gobyerno. Pero nung naging bisita tayo kay Fiscal EJ at umakit tayo sa live niya, binangga ko pa nga yung issue na yon. Sabi ko, paano na lang kasi, kaya ayoko talaga sa mga ganyang issue, Fiscal EJ. Ang daming mga naabala nila. Napaka-inconvenient para sa ibang mga Pilipino dahil sa pagrarally. Biruin mo, magtatrabaho ka 8 hours, tapos babiyahe ka, aabutin ka ng ilang oras dahil may mga rally-rally. Pero sabi sa akin ni Piskal, walang magagawa kasi mas tinitingnan daw po ng ating batas, ng ating konstitusyon, na mas mataas ang paglalabas ng saloobin ng ating mga kababayan, lalong-lalo na kung ito ay tumutukoy sa disappointment nila sa gobyerno o sa pamamahala. Which eventually I agree. No? Kaya sa akin okay na itong mga ganitong pagpuprotesta. Pero sana, kung magpoprotesta, maging makatuwiran naman. Ipoprotesta mo, ibabagsak mo ang kasalukuyang gobyerno tapos ipapalit mo yung tinitingnan mong tao na sa tingin mo hinahangaan mo pero may issue rin ng korupsyon. Ano ang tawag doon? Di ba? Pero ako'y talagang nahihirapan magsalita mga tol kaya bagamat maraming manonood sa atin ngayon, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Hindi na muna tayo magpatuloy. Shoutout po sa inyong lahat. Ang kati-kati kasi talaga. Nakasalabat ako Nilagyan ko ng honey. Kasi nung tinignan ko sa ChatGPT, ano ba ang home remedy sa ubo? Nakalagay, sa labat pwede. Tapos lagyan mo ng honey. Nakakapag-contain daw ito ng bacteria dito sa lalamunan. Yung irritation nawawala. Ang problema, okay pag umiinom ako, pag nagsasalita ako natitrigger. Tingin ko yung acid reflux, kasi may acid reflux din ako Umaakyat, dito sa lalamunan ko, yun yung nagtitrigger ngayon ng ubo. Kaya pasensya na, hindi na muna tayo masyadong magtagal sa ating live streaming. Maraming salamat sa inyong lahat mga tol. Shoutout po, lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.